Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. I hope nakatulog ho kayo na maayos kagabi. Napakabuti ng Lord sa atin. Tayo ho ay na-extend yung ating buhay sa oras na ito. Pribilehiyo po yan na magising. Hindi ho lahat ng tao sa Pilipinas nagigising. Opo. Pagka kayo ho nagising, isang bagay ho ibig sabihin yan, may plano pa si Lord sa atin. Kaya exciting itong maghapon natin na makita yung galaw ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Opo. Panibagong hamon ng buhay. Kaya nga kapag nagigising tayo, yung pagpapasalamat natin di dapat nawawala yon. Kasi yung author ng buhay ang Diyos. Kaya pag in-extend ng Lord yan, salamat. Pagka yan ay medyo tinuldukan ng Diyos, ibig sabihin yun, hanggang doon na lang po tayo. Pero maganda nito, sa araw-araw ay may mga hamon talaga sa buhay. Hindi ho talaga marami tayong pwede sabihin na kabutihan sa ating Panginoon Diyos. Kaya po salamat talaga sa Lord kapag tayo ay nagigising. Alam po ninyo, ang mga ganito pagkakataon na nagigising tayo, talagang pasasalamat sa Diyos. Yun po yung aking yung aking laging masaya ako pag nagigising po ako sa umaga. Kasi hindi mo na alam yan pag natulog ka, hindi mo alam yan kung magigising ka talaga Totoo lang. Kasi nga ang nagdidisenyo ng buhay natin ang Diyos. Kaya sa gabi pa lang, bago tayo matulog, kinukomit natin yung life natin sa Lord. Opo. Kung ano man ang plano niya, di ba? Ganun dapat Kaya nga napakalaga yung dasal. Dasal sa gabi. Kasi hindi mo alam kinabukasan kung magigising ka pa. Opo. Good morning, Bobby Tarok. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Sabi niya, good morning po, Brad Calix, at sa pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumaatin. Salamat Napakabuti ng Lord sa atin, mga kapatid. Antayin natin ng konti si Apple. Mas maganda magsimula tayo ng mainam sa pananalangin. Mamaya pag-uusapan ho natin yung pagkatapos natin ng gospel reflections. Pag-usapan natin yung ating yung health issues na isa sa mga concern natin bilang Katoliko yan Hindi lang tayo puro Bible, hindi lang tayo puro doktrina. Balanse tayo. Yung tingin natin sa buhay, balanse. Pagdating sa kalusugan, importante tingnan din ho natin yan. Baka kulang tayo dyan. Kaya yung sa ating broadcast, balanse po tayo. Hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Tinitingnan din natin yung iba-ibang aspeto ng buhay natin. At mahalaga po yun, mga kapatid. Patuloy nyo ipag-pray si Mama kasi si Mama Elsie ay nasa ospital pa rin. Lumalaban pa rin doon sa kanyang sitwasyon. Nag-i-improve naman ang sitwasyon ni Mama pero nasa ospital pa rin. Gusto kasi tsakin ng mga doktor na bago siya umuwi, yung normal na paghinga niya, medyo inaalalayan ng doktor yon. Kaya naka-oxygen pa rin si Mama. Kaya ipagdasal ho natin at salamat na rin ho sa inyong panahon para magdasal para sa aking Mama. Medyo may edad na rin si Mama, mga 75 na rin Pero gusto pa namin siya makasama Opo. Iba talaga pag may nanay. Maski na may mga sarili-sarili na kaming pamilya, iba pa rin na nandyan yung nanay. Sige, mukhang si Apple ay hindi siya makaka-join today. At mamaya actually meron siyang interview sa DYAF sa Bacolod. Kaya probably pinaghahandaan niya po yon. Alright, tayo po'y magsisimula na. Kamusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa Naka-Brad kasama si Brad Calix.
Ang kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin, at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Na sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 19 sa buwan ng Pebrero 2025. At ngayon po ay mananalangin po tayo, mga kapatid, gamit po ang the Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po dahil kayo ay nariyan sa ating broadcast today. Isang malaking hamon na naman sa atin sa maghapong ito na makita natin ang gabay ng ating Panginoon Diyos. Gusto ko lang munang batiin yung aking may bahay na si Annalyn. Magandang umaga, ma. At sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Yung aking mother na nakakonfine pa rin po sa Pasig General Hospital, si Mama Elsie. Magandang umaga, ma. At si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Rock, si Esme at yung kanilang mga anak. Si Julie, ganoon din si Ronly, andyan sa bahagi ng Pangasinan. Si Buboy saka si Bogs dyan po sa Pangasinan. At sa kanilang mga anak, si Ate Lydia, magandang umaga rin po. Pinabati ko rin ang aking tiyo, si Tiyo Joe at Tia Edna dyan sa Karangalan Village. At sa lahat po na aking mga kamag-anak dyan sa Palawig, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po sa inyo sa inyong parish priest. God bless. Lord willing, by October ho, sa inyong kapistahan ay makapasyal po ko dyan sa ating lugar. Pagbati po sa aking parish priest dyan sa San Juan de Pomoceno Parish Church sa Sumag, sa Bacolod, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Si Reverend Father Robert Christopher Nobles, magandang umaga po. At yung aming dalawang seminarians na si Chris Simon Bilaong Abadilla at si Kent Herson Casiano. Sister Malu Albarestan, ang presidente ng PPC, at lahat ng mga opisyales, magandang umaga, Ninang. Kay Brother Bernardo Apuyo ng Finance, Ninong, magandang umaga po. Kay Bro Mike Sarad, ang aming Parish Secretary, kay Marilyn Logroño, Joby Anmare, magandang umaga po sa inyo. At si Homer Aspan, maraming salamat at sa lahat ng mga miyembro ng San Juan de Pomoceno Parish Church sa Sumag. Gusto ko lang i-acknowledge yung mga kapatid na nakasama natin sa nakalipas na broadcast. Si Learn to Defend Your Catholic Faith, magandang umaga po. Luciano Torrente, Jimmy Oren, Bingo Banges Villahermosa dyan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ayagan Josie, salamat. Kay Joshua Paminta Gasapo, Jonard Sonic, Rose Viajedor, Marisa Buyaw, kay Ling Marquez, maraming salamat. Salamat po sa ating mga sharers, kay Ate Yang Montejo, salamat. Corazon Gagi, Alben Bahan, Brad Ang Cortez, dyan sa Kabangkalan. Kay Agaton Ray Alfante, Rene Boy Kalimpong, siyempre kay Bobby Taruk,
Rene Boy Kalimpong, Darling May Peñaflor Sibonga, kay Marivic Cabato Largo, Ebenezer Pastor, Sonet Senas, Timbal Oni Bahian, salamat. Puro Katoliko, salamat po sa Southwind Garcia Weldon, ng Cagayan de Oro, kay Ling Marquez, Jermeline Honasan Balahadja, Philip Cesar Herrera. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko lang pong i-acknowledge yung aming grupo na Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, kay Doc Ray Antila, ang aming National Board of Director, Vice President for External Affairs, at ang aming advisor po, Christian Paul Gailan, ang aming Presidente, Harvey Anki ang Vice, Jerry Lou Quiles ang Secretary, JV Akmal, aming Treasurer, Rodrigo D. Nicolas, Auditor, Richard Dalogdog, PIO, Melchor Valenzuela, Sergeant at Arms, Sister Apple Balinas, at ang Natal family. Salamat po. Kay Doc Reynold Navares, kay Bro Al Manilla, John Mark Liboon, at kay John Mark Ruby. Maraming salamat po. Kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayan Agtoto, maraming salamat po. Siyempre si Bishop Buson at lahat ng mga kaparian dyan sa Cebu ngayon, ng Diocese ng Bacolod, ay meron silang taunang retreat sa Cebu. Friday po ho sila, hanggang Friday po sila doon. Kaya ho, ipanalangin po natin yung mga kaparian namin dito sa Diocese ng Bacolod na nasa Cebu sa araw na ito hanggang Biyernes. Pagbati po sa buong pwersa ng punto por punto kay Reverend Father Darwin Gitgano, Wendell Talibong, John Doe, kay Kenneth Alvin Bustamante, kay Romel Palma, at sa iba pa mga kasamahan natin dyan sa National. Maraming salamat po. Shoutout kay Buds dyan sa Legazpi Albay from sa kanyang pare na si Father Totoy. Pinabati ko yung aking mga kasamahan sa catechetical training every Saturday. Yung aming pinakamasipag na coordinator, si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga po. At God bless aking mga fellow catechist na patuloy nagsasanay sa Sacred Heart Seminary every Saturday, 9 to 3. Shoutout kay Reverend Father Henry Pineda ng Little Way Seminary, Kabangkalan. Magandang umaga, Pads. Henry Pineda, ganoon din kay Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Sister Mercy ng Pauline Media and staff, magandang umaga po. Kapatid na Mercy, God bless. Shoutout kay Father Edito Banyo, Father Albao, na San Isidro Paris, Banay-Banay, Davao Oriental. Mula yan kay Rene Boy Kalimpong. Maraming salamat. Shoutout kay Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. God bless po. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, magandang umaga. Sa kanilang mga elders na Bro Pabs Gonzales, John English. Sa grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco at Joseph Benedicto, magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Sa PESMA Plus, dyan sa Israel, God bless. Sa mga leaders natin at sa inyong broadcast dyan sa YouTube, God bless PESMA Plus. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po. Mga kapatid, yung ating schedule nga pala, yung ating Gospel Reflections, Monday to Friday po yan, alas 6. Pero meron tayong ginagawa sa second segment po natin. Pagka Monday, edukasyon ang pinag-uusapan. Martes, kahapon, kapayapaan, mamaya pangkalusugan. Pagka Huwebes naman, trabaho. Pagka Friday, usapang pamilya. At yung gabi natin ay experiencing breakthrough. Opo. Pinag-uusapan natin yung first reading. Okay. Sana ho nakakatulong yon. Pagka Sabado naman ho, tuloy pa rin yung ating reflection, pero usapang OFWs po yan. Kaya you will be hearing
interviews, depende kung available yung mga kausap natin. Actually, yung mga kasama lang din natin dito, yung interviewin natin. Kasi marami tayong OFWs dito na kasama sa ating broadcast. So, Saturday po yan. Kung meron kayong kwento, medyo nahiya kayo na makita kayo ng live, pwede kayo magpadala ng kwento tungkol sa inyo. Ipadala nyo sa aking email. alcal.neg@gmail.com. Opo. Padala nyo para mabasa natin ang live ho yan. Pagka Sabado. Pagka Sunday naman, dire-diretso pa rin yung gospel reflections natin. Pero usapang simbahan po yan. Pagdating ng 5:30 to 6. Tapos sa gabi ng Sunday, ay lalo na pag sa March next month, buhay katekista ho yung ating pag-uusapan sa gabi. Alright, kumpletong-kumpleto na ho tayo. Yan po yung takbo natin. Kaya ho, pagdasal nyo si Brad Calix sa ating mga preparations. Sige, mamaya naman yung iba. Okay lang ho ba kayo? Probably nagkakape ho yung iba sa inyo. Salamat po sa pag-join ha. Dadako na po tayo ngayon sa ating gospel for today. Importante po ito mga kapatid. Yung ating gospel for today. Alright. Tayo ay nasa Mark chapter 8 verse 22 to 26. Ang sabi po dito, Jesus and his disciples came to Bethsaida. Now some people brought a blind man to him and begged him to touch him. Now he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had put saliva on his eyes and laid his hands on him, he asked him, "Can you see anything?" And the man looked up and said, I can see people, but they look like trees walking. Then Jesus laid his hands on his eyes again, and he looked intently, and his sight was restored, and he saw everything clearly. Then he sent him away to his home, saying, "Do not even go into the village." Mga kapatid, bulag naman dito yung may problema na pinagaling ng Panginoon. Pero unlike sa mga previous na pagpapagaling ni Lord, ito po medyo may prosesong dinaanan. Hindi kaagad yung ibang mga pagpapagaling ni Lord, instante, bigla. Ito may proseso. At dito makita natin isang lalaki ang wala pong paningin. Mga kapatid, ano po ba itong blindness sa pag-aaral? Ang blindness po ay inability to see or a severe loss of vision. Nawala ho yung wala siya nakikita. Now, it can be temporary or permanent, yung blindness. May tatlong klaseng blindness, mga kapatid, ayon sa pag-aaral. Una, yung tinatawag na partial blindness. O tinatawag po dyan na low vision. Ito yung mga tao na limitado lang ho yung nakikita nila. Kaya ho partial blindness. Pangalawa, yung complete blindness. Ito talaga hindi ma-detect yung liwanag. Talagang wala ho, negative, walang makita. Yung complete blindness. Pangatlo, yung tinatawag na legal blindness. Ito po yung isang tao na yung kanyang central vision ay 20/200. At meron po itong mga corrective lenses. Kaya nga, di ba, tayo madalas, isa sa mga problema natin sa Pilipinas yan yung may problema sa mata. Kaya nga, iba yung optometrist, iba yung ophthalmologist. Yung optometrist, sila yung mga salamin. Yan, optometrist yan Pero yung ophthalmologist, sila yung mga doktor pagdating doon sa mata.
Kaya mainam na kung may problema tayo sa mata, papakonsulta tayo sa tamang doktor, ophthalmologist. Yung optometrist po ay sila yung mga sa ating mga salamin. Alam nila yan, pero bago sila magsukat yan, etc., dumadaan ka sa proseso, di ba? Tinatanong ka, kailan ka ba huling nagsalamin? Ano ba problema ng mata? Tapos, di ba, pag kukuha ka ng salamin, sa optometrist, di ba? Punta ka ron sa malit na kwarto. Tapos may mga letra, may mga numbers, di ba? At naglalagay dyan ng mga lenses. Kadalasan po, hindi parehas yung sa kaliwa sa kanan. Meron tayong tinatawag na doble vista pa eh. Di ba? Ang doble vista, yung sa upper, dyan sa taas, may ano yan, may grado. Tapos yung sa baba po niyan, pang reading. Yun po yung doble vista. Opo, kaya medyo, medyo komplikado ng konti pagka meron tayong ganyan. Ano po yung causes ng blindness, mga kapatid? May kinalaman din po ito sa ating edad, no? Oh, nagkakaroon tayo ng macular degeneration, cataracts, glaucoma, o di kaya may diabetes po tayo. Katulad ng infection din ho, kapag may gonorrhea, may congenital rubella infection po, causes ng blindness po yan. Merong mga pamamaga o yung inflammations. May tumors po, may trauma, nagkaroon ng mechanical injury, may tinatawag silang metabolic saka nutritional disorders. Ito po yung dahilan kaya ho nabubulag ang tao. Opo. Ano po naman ang simptomas ng blindness? Blurred vision. Parang hindi mo masyadong makita. Para bang may smoke, no? Yung pagkaka-describe natin. Pangalawa, difficulty reading. Nahirapan tayo magbasa o ma-recognize natin yung tao. Yung patuloy natin na ginaganon yung mata, nirarab natin yung mata natin. Kasi pag ginaganyan mo madalas yung mata mo, malabo eh. Talagang kailangan, baga sa pinupunasan mo eh. Di ba? Opo. At yung medyo sensitive tayo sa light. Yung simptomas ho yan ng pagkabulag. Yung taas ko nito, light. May mga tao na sensitive sa light eh. Talagang kailangan nilang koberan pa yung ganyan eh. Para may problema na eh. Tapos napapansin nyo ba na nahihirapan silang mag-focus yung kanilang mata. Meron din tinatawag na chronic eye redness. So pagka tinitreat ho yung mata, mga kapatid, maraming paraan. Katulad nung sinasabi natin kanina, pupunta tayo dun sa ophthalmologist, papasuri yung ating mata. Yung aking mata ho, dumaan po tayo sa mga doktor bago tayo nagkasalamin. Nagka-problema yung mata ko as early as parang second year high school. Pero sa history namin ng kamag-anak ko, may mga nagsasalamin talaga. Yung mga tiya ko, yung mga tiyo, mga nagsasalamin. Pero napansin ko, nung ako'y bata pa, mahilig kasi ako magbasa. Mahilig ako magbasa nung bata ako. Hindi ako ganun kagaling na estudyante. Average akong estudyante. Pero mahilig ako magbasa. At yung unang panahon, hindi pa ho white, kulay dilaw pa yon. Kulay dilaw pa yung ilaw nun. Lately na lang tong white eh. Kulay dilaw pa yung ilaw sa panahon ko. Tapos medyo mataas pa. So medyo hirap pa para hindi na masyadong malinaw pagka nagbabasa ka. Doon ako nagka-problema, tapos hindi ko pa alam noon na hindi pala pwede pagka nagbasa ka, siyempre napagod yung mata mo. Mahilig ako
Ramos. So sa pagtagal ng panahon, nagkaproblema yung mata ko. Nagkasalamin po ako second year high school. At simula po noon medyo tumataas yung aking grado. Pero ang pasalamat ko lang, may grado ako kasi nearsighted po ako eh. Ibig sabihin, maski na wala akong salamin, pag nasa laptop ako, pag nagbabasa ako, hindi ako nagsasalamin. Ito po ay para lang dun sa kasi 'di ba may protection lang ito eh para hindi maano yung mata ko sa mga radiation. Yun po ang purpose nito. Dalawa yung salamin ko eh. Isang pagka ako'y nagbabasa, wala itong grado. Pero yung isang sinusuot ko, may grado yon. Kaya lang pag nagmumotor ako, pagka bumabiyahe ako, saka ko lang siya ginagamit. Actually, yung salamin ko na yung ginagamit ko lang siya alas 6 ng gabi. Kasi pag umaga, walang problema eh, klaro eh. Ako, nakikita ko paligid ko. Ang problema ko lang kapag hindi ako nakamotor, papara ako halimbawa ng bus, pag wala akong salamin, may hirapan ako, kailangan ko pang ipikit yung mata ko para makita ko yung letra. Pero pag may salamin ako, pag babiyahe ako, wala akong problema. Mga kapatid, nakita natin dito sa lalaking ito, may problema po siya sa mata. Pero mapansin nyo rito, may mga tao na nagdala sa kanya kay Jesus. Some people brought a blind man to him and beg him to touch him. Makita mo rito kapatid na may mga tao, probably kaibigan niya to o kakilala niya, at nakiusap sila na hawakan siya. Actually, hindi nang nakiusap eh, nagmakaawa. Kasi yung beg, nagmakaawa po yung mga tao na hawakan po itong blind man. So ano ginawa ng Lord? He took the blind man by the hand and led him out of the village. Pero bakit kailangan pang dalhin ng Lord palabas ng village itong lalaki na ito? Hindi ko alam. Hindi naman sinabi ng talata. Probably. Gusto niyang yung kanyang pagpapagaling sa tao na ito ay maging pribado. Pangalawa, ayaw niyang maistorbo yung proseso ng pagpapagaling. Yun ang pwedeng i-assume natin eh. Pero yun po yung nangyari. Dinala po siya doon sa labas ng village. At yung proseso na ginawa ni Jesus dito ay nilagyan niya po ng laway yung mata ng blind man. Alam po ba ninyo ayon sa mga Bible scholars, isang paraan daw po ng pagpapagaling yung paglalagay ng laway noong unang panahon. Okay? Of course, sa panahon natin, sa mga ophthalmologist, ay hindi yan pwede kasi yung laway, maraming germs yan eh, di ba? Big no-no yan. Siguro kayo po na aral, alam nitong bagay na ito, baka may ophthalmologist tayo dito, hindi po pwede yung prosesong ginawa ni Jesus. Pero ito po yung ginawa niya eh. He had put saliva on his eyes and laid his hands on him. Tapos sabi ni Jesus, may nakikita ka na ba? Sabi ng lalaki, may nakikita na ako pero parang mga puno na naglalakad. Now, hindi po literal yun ha. Hindi po literal yun. Ang ibig lang sabihin nun, yan po ay figure of speech. Ang ibig lang sabihin nun, hindi pa okay. May nakikita lang siya pero malabo pa rin. Yun po ibig sabihin nun. Now, sa pangalawang pagkakataon, ay Jesus laid his hands on his eyes again and he looked intently and his sight was restored. Sa pangalawang pagkakataon po, nakakita na po yung lalaki. Pagkatapos po nun, sabi niya doon sa lalaki, umuwi ka na ha.
Huwag kang papasok doon sa village. Nakita niyo yung kwento? Isang lalaki, meron siya mga kaibigan na nagkaroon ng malasakit, yung kanyang mga kaibigan, dinala siya sa Panginoon. Ano makikita natin dito mga kapatid? Una, ito lang po yung nakarecord sa Mark na medyo kakaiba. Hindi mo ito makikita sa Matthew saka sa Luke. Si Mark lang ho yung nag-record nito na yung pagpapagaling proseso. Hindi mo yan mabasa kay Mark, kay Matthew, saka kay Luke. Si Mark lang ho yung nagsulat niyan. Yung kwento na to, exclusive lang sa Book of Mark. So makikita mo yung iba't ibang pamamaraan ng pagpapagaling ng Panginoon. Merong instant, kagyat lang, mabilis. Minsan nagpagaling ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ng may sakit. Nagpagaling ang Lord, salita lang. Di ba? Salita lang. Dito nagpagaling si Jesus, proseso. 2 beses eh. Yung una, sa Laiba, may nakita ka na. Sabi nung lalaking bulag, medyo malabo pa eh. Parang puno, parang naglalakad. Pangalawang beses saka ko siya nakakita. Mga kapatid, ganoon din sa buhay natin, May mga dasal tayo pag may sakit tayo. Minsan, yung milagro ng Diyos, instantaneous yan. Mabilis, on the spot. Pwede mangyari. Pero minsan, yung healing process natin, sa karamdaman natin, parang it took so many years. At may mga pagkakataon na kailangan mong ma-ospital, kailangan mong mag-dialysis, kailangan mong ma-CT scan, sabihin, dadaan ka sa proseso ng gamutan. Diba? Eventually, sa pagtakbo ng panahon, yung sinabi ng doktor, ginagawa ng pasyente, mayroong cooperation, and din yung healing, medyo matagal lang, pero may proseso, pero pwedeng mangyari sa ating bilang Katoliko. Now, sa spiritual na bagay po, sa isang banda, may mga sakit tayong spiritual eh. Katulad ng mga disciples na yung napag-usapan natin kahapon. Hindi nila magets yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanila. Hindi nila magets. Slow learner yung mga disciples. Loading. Opo. Na ba't nangyayari ito sa atin bilang Katoliko? Number 1, hindi tayo seryoso sa ating relasyon sa Panginoon. Pangalawa, wala tayong effort to read the Bible. Pangatlo, nakasentro tayo sa ating negosyo, sa ating personal development, sa ating mga investment at nakakaligtaan natin yung mas importante sa lahat. Ang mas importante sa lahat, mga kapatid, yung ating pagyamanin natin yung ating buhay pananampalataya. Matutunan natin yung kahalagahan ng pagdalo sa misa, paggawa ng mabuti. Nasa state of grace po tayo. Now, ano pang maganda ritong makita natin sa kwento? Yung concern ng tao doon sa blind man. Probably kaibigan niya yon, kamag-anak niya yon. At itong mga tao na ito ang lumapit sa Diyos. Para bang sa pananalangin, yung dasal ng ibang tao para sa karamdaman mo, para sa pinagdadaanan mo, mahalaga po yun. Kaya pagdating sa intercession, di ba si Apple, binabanggit ni Apple na kung may mga intentions po kayo, pwede niyong ilapit sa amin, ipagdadasal po namin yan.
yung mga tao na nagdadasal, na yung buhay nila nakafocus sa pagdadasal, at ikaw na, halimbawa, di ba yung nanay ko may sakit, si Mama Elsie, narinig nyo sinabi ko may sakit, humihingi ako ng dasal. Now, kayo na nag-response doon sa aking request, yung concern ninyong ilapit sa Diyos, kay Mama Mary, yung concern ng nanay ko, mahalaga po yun. Kasi kung ako lang magdadasal para sa nanay ko, okay din naman. Pero mas magandang maraming nagdadasal, di ba? Parang sa'yo, halimbawa, yung iba sa inyo, meron akong private message, lalo na yung mga bago ko lang nakikita sa ating broadcast. Nakikipag-community ako sa kanila, sabi ko, how can I pray for you? Meron ka bang prayer request? At sinasabi nila sa akin yung prayer request. Sabi ko, sige, ipagdadasal ko po kayo. Yung concern dito ng mga tao sa blind man, and they beg to touch him. Sana meron tayong dito sa community, no? Sa parokya po natin. May grupo ng mga Katoliko na talagang follower ni Jesus na merong real concern sa kapwa Katoliko. Yun ang dapat ma-develop sa atin. Kaya nga, di ba, pinopropose ko pagka Sunday, sa kada misa, mag-initiate po tayo na kausapin nyo yung PPC ninyo na magkaroon kayo ng mga kalahating oras na kape-kape. Pagkatapos ng misa, may naka-assign po dyan sa bibili ng kape, pandesal, o suman o anuman. Ang purpose po nun para ma-extend ng konti, magkakwentuhan, para malaman natin ano ba yung pinagdadaanan ng kapatid natin. So pag nagkakwentuhan tayo ng konti habang nagkakape po tayo, ganun ba? Na walang kapalan ng trabaho, naghahanap ka ng trabaho. Siyempre kung may kakilala ka na pwede siyang ipasok doon, di ba? So matutulungan natin. Hindi lang tayo nagdadasal basta-basta. Yung dasal at yung pagtulong, magkasama yon. Given na yung dasal eh. Tapos yung tutulong tayo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon pera pinag-uusapan eh. Pwedeng referral, di ba? May kakilala ka na may-ari ng kumpanya at Katoliko din yon. Pwede mo siya i-recommenda na matulungan siya para iba yun eh, di ba? Nakausap mo siya, nalaman mo yung problema, na ipagdasal mo siya, tapos pangatlo, natulungan mo. Anong impact nun sa'yo? Natulungan ka. Di ba? Nakapag-merienda ka na, nakipagkwentuhan ka, di ba na bawasan yung problema mo? Ganun dapat yung community natin. Hindi kanya-kanya. Pagtaas ng misa, tapos na. Anong kwenta nung misa na yon kung wala tayong pakialam sa kapwa natin sa loob na simbahan? Hindi nga natin kilala yung mga nagdumadalo dyan sa misa. Kilala nyo ba? Ako, 7:00 ako dumadalo sa parokya namin eh. Hindi ko lahat kilala yung mga tao doon na 300. Hindi ko lahat kilala yon. Kaya opportunity yon for us na makilala yung pangalan nila, saan sila nakatira, may pagdadasal natin sila at maa-assist natin. Pangatlo, ano ba yung, bakit sabi ng Lord sa lalaki na to? Uwi ka na sa inyo ha, huwag ka nang pumunta dyan sa village. Nahihiya ba si Lord sa kanyang ginawa na nagpagaling siya? I don't think so. Mapapansin mo ang Lord pag nagpapagaling, mayroong request doon sa pinagaling niya lagi. Diba? Minsan kung hindi man siya nagpagaling, meron siyang halimbawa yung babae na nahuli sa pakikipag-apid, di ba? Yung nag-akusa sa kanya na babatuin siya hanggang sa mamatay, yun kasi ang punishment eh. Sabi ng Lord eh, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, di kuha kayo ng bato at batuin niyo yung babae. Wala namang kumuha,
nag-aalisan na yung mga tao, magsimula sa mga matanda hanggang sa pinakabata. Nung naiwan yung babae, o asa na yung babato sa'yo? Asa na sila? Sabi ng babae, wala po eh. O sige, ganito ha. O sige hindi rin kita hahatulan. Walang stone to death na mangyayari sa'yo. Pero, pag uwi mo, huwag ka na magkasala ulit. Ganun ka-gracious ang Lord eh. Nakikiusap siya. Meron siyang request sa atin. No, kapag pinagaling ka ng Lord, ako, naalala ko, nung ako po ay naopera sa aking appendicitis, no? Naoperahan po ako. Siguro ang edad ko noon ay parang early 20s. Akala ko po mamamatay na ako eh. Nakapila po ako doon sa PGH. Ang number ko, number 16, para operahan. Kasi pumutok na po yung appendicitis ko eh. Hindi naman ako pwedeng unahin doon kasi nakapila. So feeling ko mamamatay na ako nung panahon na yun. Tapos sabi ko sa mama ko, kay Mama Elsie, mapunta tayo sa ibang ospital. Mamamatay ako rito. Iba na yung pakiramdam ko eh. Nahirapan na ako huminga, etc. So, sa provision ng Lord, nakapunta kami ng UST. At alam nyo ba yung pagpunta namin sa UST, bakante po yung operating room. At habang pong ako'y nakasalang doon sa operating room, nagkaroon ako ng covenant sa Panginoon. Okay? Nasabi ko sa kanya, pag ako nalusutan ko tong problema na to, ang sabi ko sa Lord, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa mamatay ako. So natapos na yung operation at yun po yung naging parang turning point ni Brad Calix na naglingkod sa Panginoon Diyos. Kaya umabot po tayo ng 30 plus sa pagpapastor. At maraming temptations na magtrabaho ako sa call center. Pumunta ako ng abroad para sa pamilya ko. Pero binalikan ko lang yung nagkasakit ako na may usapan kami ni Lord. Sabi ko kay Lord, pag ako nakaraos dito, kasi feeling ko mamamatay na po ako eh. Pangalawang buhay ko po yun eh. Kaya pagka sumasakit yung aking pag malamig, sumasakit yung opera ko, nare-remind ako ng Lord, may usapan tayo At lagi nagano sa tenga ko yon. O nga pala Lord, may usapan tayo na maglilingkod ako hanggang sa mamatay ako. At hanggang sa naging Katoliko po ako, buhay na buhay pa rin po sa akin yan. Yung covenant namin ng Panginoon Diyos. Meron ka bang ganyang covenant kay Lord? Kung sakaling ikaw ay papagalingin, ay meron ka bang ganyang usapang puso sa puso sa Diyos? It's good to have one. Opo. At yun na magre-remind sa'yo na balikan mo yung parang sumpaan nyo ng ating Panginoon. At hindi mo siya pwedeng baliin. Kasi pag binali mo yon, hindi maganda. As I close mga kapatid, nakita natin dito na ang Panginoon ay nagpapagaling. May proseso sa ating mga karamdaman. Probably it will take so many years. Dadaanan mo yung iba't ibang proseso. Sa dulo, dalawang bagay. Either may miracle na mangyari, either magsasuffer ka ng konti, or papaikliin ng Lord yan. May mga pagkakataon na yung dasal natin para sa mahal natin sa buhay, hindi lahat ng pagkakataon, yes, ang sagot ng Lord. May mga pagkakataon na no. May mga tao na sa sobrang pain na kanilang dinadaanan, ang kanilang dasal, actually, nakunin na sila ng Panginoon Diyos. At minsan, ginagrant ng Lord yung ganong request mismo ng pasyente. Pero tayo, hanggat maaari, gagawin muna natin lahat bago tayo magsasabi na, Lord, bahala ka na. Pero after na may nagawa na po tayo. Sana ho nakatulong ito mga kapatid, yung ating sa ating pinag-usapan. Alright. Dadako tayo sa ating second segment.
Let's talk about sa ating health issues sa Pilipinas. Ayon po sa World Health Organization, mga kapatid, isa sa mga concern sa buong mundo ay yung dengue. May kaibigan po ako dito sa Bago City na siya po ay OFW sa dito lang po sa Asian countries po siya nagtatrabaho. Yung kanyang anak ay tinamaan ng dengue. Na-hospital po yon at malaki po nagastos. Alam naman natin pag sinabing dengue, ito po yung viral infection na naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Yan po yung dengue, kapatid ha. Viral infection po yan, natatransmit sa tao sa pamamagitan ng pagkagat ng lamok sa atin. At yung lamok na ito ay infected ng virus. Hindi naman nagpapaalam yan di ba? Pag nangagat sila, hindi nagpapaalam yan. Hindi yan namimili, katoliko to, hindi ko to kakagatin. Wala hong respeto yung mga yan. Ano man ang edad mo, ano man ang religion mo, may tinapos ka, professional, nasa laylayan ka, may pera ka, wala. Ang lamok, walang pinipili yan. Mangangagat po talaga yan. At ayon po rito sa datos, halos kalahati po ng world's population ay nasa risk na magkaroon ng dengue na ayon po sa World Health Organization na ini-estimate nila na nasa 100 to 400 million infections ang mangyayari kada taon. Malaki ho yan. Kung 100 to 400 million na tao yung maaapektuhan. Combine ho yan sa buong mundo. Ang dengue po ay kalimitan nangyayari po yan sa mga tropical na bansa at subtropical ang klima. Especially po pag malapit na yung tag-ulan. Diyan po nagkaka-problema. Mga kapatid, ito pong dengue na ito o tinatawag na breakbone fever ay isa po itong viral infection na kumakalat po ito mula sa lamok papunta sa tao. May mga simptomas po na kapag meron kang dengue, ang common po dyan ay mataas yung lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, may nausea, at merong rashes. Pero kadalasan, yung mga tao na naapektuhan nito ay gumagaling sila sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Pero may mga tao na na-develop yung severe dengue, kailangan silang i-hospital. At sa mga malalalang kaso po, ang dengue ay magiging fatal ho ito. Opo. Sabi nila, you can lower your risk of dengue by avoiding mosquito bites, especially during the day. Yung mga simptomas po ng dengue ay meron to minsan mild, meron namang walang simptomas, 1 hanggang 2 linggo, okay na. Pero ang matindi nito, pwede siyang maging malala at pwede siyang humantong sa kamatayan. Kung meron ng mga simptomas, kadalasan ito ay nagsisimula sa ika-4 na araw hanggang 10 araw. At tumatagal lang po ito ng 2 araw hanggang 1 linggo lang. Yung binabanggit natin kanina ng mga simptomas, mataas yung lagnat, masakit yung ulo, meron siyang nararamdaman na pain sa likuran ng kanyang mata, yung kanyang muscle, yung kanyang mga tuhod, merong masakit, nausea, nagsusuka, at
may mga rashes. Yung mga individual daw po na nagkaroon na nito, pero pag nagkaroon sila uli ng dengue, ayon sa pag-aaral, ito po ay maaring lumala. Ito yung iniiwasan natin, yung severe dengue. Opo. Masakit yung abdominal part nila, laging nagsusuka, mabilis na paghinga, namamaga yung mga gilagid at yung kanilang mga ilong, napapagod, hindi mapakali. Tapos may lumalabas na po na pag nagsusuka sila, meron ng dugo na lumalabas, pasintabi po sa mga nag-aagahan. At doon po sa kanilang dumi, may problema na. Laging nauuhaw, yung laging nauuhaw. Tapos yung kanilang balato ay iba na ang kulay, lagi silang nangihina. Yan po yung severe dengue, mga kapatid. Anong solusyon natin dyan? Punta sa doktor. Magdasal, punta sa doktor, check up kagad. Alam naman natin, pag di tayo nagpakonsulta sa doktor, magkakaproblema tayo. Opo. Kaya yung mahalaga po na inaalagaan natin yung pangkalusugan natin. Ang pwede ko lang ibigay sa inyo yung information. Pero pag alam nyo na yung information, may gagawin tayo. Magdasal tayo, tapos kumilos tayo. Punta tayo sa doktor. May gastos po talaga yan. Ang isa sa mga nakita kong mahalaga pala ngayon, meron tayong pondo para sa ating pangkalusugan. If you are working, kung kaya nating magkaroon tayo ng insurance, health insurance, malaki po ang tulong nun eh. Ito yung realization ko na lang, latter part na lang. Kasi pag nagkasakit tayo, lalo na yung medyo okay lang sana kung ano ka lang eh, hanggang trangkaso ka lang, di ba? Marami nakaka-recover pa naman dyan eh. Pero pag medyo mabibigat na nakaramdaman na magre-require ng hospitalization, nakita ko lang kapag sa public, maraming problema sa public. Kasi nakaano ka eh. Yung reality ha, sasabihin ko sa inyo, hindi ka pwedeng mag-walk-in sa hospital ngayon para magpa-check up. Hindi pwedeng walk-in. Dati yon meron. Pero ngayon, dahil nga po sa mga viruses, no, umiiwas lang sila. So, kinakailangan magpa-appointment ka pa online. Okay? Eh, hindi ho natutuwa dyan ng maraming Pilipino sa online na yan kasi hindi naman lahat alam gawin yan eh. Online ho. Tapos aantayin mo yung ospital na ma-entertain ka. Halimbawa ngayon, Miyerkules, nag-online appointment ako para sa pagpapatingin ko sa tuhod ko, halimbawa. Ngayon, bisa dumarating yon isang linggo, pangalawang linggo, eh yung pain mo, lumalala po eh. Wala kang magawa kasi wala kang pera. Ganun kasimple, no? Pag wala tayong masyadong pera, sa public tayo. Kung sa public at disadvantage, matagal yun. May nararamdaman ka na hindi ka kagad makapunta doon kasi hindi pwede. Kailangan mag-antay ka. Online registration. Oo, aantayin mo. Pag nandun ka na, marami pang proseso. Pipila ka pa doon. Dapat maaga ka pa. Yun ang disadvantage sa public. Makakatulong, may malasakit. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may malasakit eh. Yung mga kausap mo nga minsan doon sa social worker eh, nagsisimangot pa sila eh, di ba minsan? Tapos may mga umaasta pa na kala mo sa kanila yung pera. Di ba? May mga ganong kwento ang mga kababayan natin. Kaya ang sinasabi ko, mas mainam na meron tayong pondo para doon tayo sa private hospital. Bakit Brad Calix sa private hospital? Simple lang, mas
mag-asikaso ka agad dun eh. Hindi mo naman kinakailangan pumila dun eh. Di ba kung may budget, may naramdaman na hindi maganda, takbo na kaagad dun. Kung may budget nga, pwede ka bang pick upin ng ambulansya sa bahay mo eh. Wala masyadong hassle. Pero again, ang reality, hindi yan kaya ng taong bayan. Iilang porsyento lang sa Pilipinas yung may capacity for that. Now, if you are OFWs, i-consider mo yan, kapatid. May pera ka, budgetan mo yan, yung health insurance mo, nung pamilya mo. Kasi nakita ko na iwas ang masyadong problema pag meron yan. Kaya lang, kailangan mo mag-ipon. Of course, marami sa mga Katoliko hindi kaya yan. Pero nakita ko lang yung kahalagahan yan, mga kapatid. Lalo na kapag medyo mabigat na yung karamdaman. Opo. Pero issue pag nasa public, ito'y karanasan namin to ni Mrs. Sinasabi ko. Mapoprostrate ka kasi may mga proseso na kailangan mo, marami ka pang isasubmit na papel, pabalik-balik ka pa. Alam mo yon, perwisyo sa oras. Basta nakita ko yung disadvantage. Opo, kaya kung magagawa ng paraan, may budget for our health concern, daan-daang ipon, bawal magkasakit actually sa atin eh. Oho. Kung magagawa natin yon, ako I'll go for that na lang eh. Pero kung wala po talaga, pagtitiisan natin yung public. Okay, pagtitiisan natin. No, hindi ko naman sinasabi totally na wag. Ang sinasabi ko lang sa part namin ay mas mainam kung meron tayong ganong budget. Alas 6:46 na mga kapatid. Next time, tatry po natin na nahirapan kasi tayo mag-connect doon sa mga doktor sa kanilang oras kasi itong oras natin parang alanganin para sa kanila. Oho, pero tatry natin baka makalusot yung ibang mai-interview natin ng live ng mga doktor kasi may makilala po tayong doktor na internist. Opo. May mga psychologist po tayo na kakilala na pwede silang ma-interview para magkaroon tayo ng idea sa ating sa health natin. Opo. Sige. Bago tayo manalangin, gusto ko lang pong i-acknowledge ang mga kapatiran natin sa overseas, si Sosimo Inojo Jr. sa Ireland, si Angel Amoma sa Japan, salamat po. Alex Dugang dyan sa Ohio, USA, Elenita Bilyete dyan sa Greece, si Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, salamat po. Roberto Galang sa Rome, Italy, si Ta Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia, si Usting Fabon Rubines Ompad sa Silice, Italy, kay Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa, Rego Perocho sa Kuwait, kay Alan Llaneta sa Hungary, salamat po sa inyong dasal, kay James Walter Hibanada Tapik sa Canada, salamat, kay Enteng Narim sa Libya, kay Eric Cordero ng Singapore, Ariel Bergis ng Canada, at kay Nathan Rose Iligan sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Ate Ami Jokino Sano ay nasa Fuji, Japan. Maraming salamat, ate ha. Announcement muna tayo mga kapatid. Ang Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated ay magdadaos ng kanilang ikasampung anibersaryo itong March 4, alas 12 ng tanghali, doon sa Lumbia, Cagayan de Oro City sa Pastors Formation House. Si Brother Noe Dora, ang ministry head nito, magkakaroon ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation. So, hindi ako makakarating dyan sa March 4 and probably next year, Lord willing. Kasi po, naasikaso ko yung misis ko. I was advised ni Bro Noe Dora na wag na munang pumunta para sa misis ko na mas mabigyan ko ng pansin. Opo. So, pagdasal natin yung pangangailangan nila Pastor Noe Dora doon sa kanilang 10th year anniversary dyan sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines.
Mamaya po alas 8 si Apple ay interviewin po siya sa DYAF. Apple, naka-monitor lang ako mamaya pero pinag-pray ka na namin kagabi pa. Alam ko naman na magiging mabunga yung interview sa'yo mamaya. Oo. At magiging maganda yon. Yung resulta niyan, abangan lang namin. Magmo-monitor lang kami. Mag-cheer lang kami sa likuran ha, Apple. Pagdasal natin si Apple, mga kapatid, kasi alas 8, interviewin yan ng radio station sa Bacolod, DYAF. Wala ko idea kung anong pag-uusapan nila, pero probably patungkol sa prayer kasi si Apple, yan ang kanyang ministry sa pagdadasal eh. Oo. Ang Catholic Faith Defenders po ay nasa DYAF na rin sa mga taga-Negros. Pag Sabado, meron tayong schedule dyan. Nagbo-broadcast tayo, Historia Sagrada, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Pagkalinggo naman, ang Diwan nga Dalan, 1:00 ng hapon hanggang alas 2. Sa DYAF, 1143 kHz. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Andiyan po yung aming presidente na si Bro Christian Paul Gailan, si Bro Angke, si Bro Kiles, si Ruby, nandyan din, si John Paul, at yung iba pa. Mga kapatid, kung may mga kailangan po kayo sa t-shirt, sa mugs, suportahan nyo po ang CFD Bacolod. Punta kayo sa Facebook page po namin na Catholic Merchandise. At doon nyo po makikita yung mga mugs, mga t-shirts na maraming disenyo. Mamili na lang po kayo ron. Available yung mga sizes mula sa extra small papuntang double XL o triple XL po. At yung mga kulay po ay available din lahat. 0992855025. Yan po yung numero na tatawagan nyo for more information. 0992855025. Ang Sangguniang Laiko ng Pilipinas ay magkakaroon ng Walk for Life, Walk for Hope 2025 sa Sunday, alas 4 ng hapon. Ang meeting place ay sa Lawn Dasi Flower Clock area dyan sa Rizal Park, sa Luneta. Ang rota magsisimula maglakad mula sa Maria Orosa Street papuntang Manila Cathedral. Yan po ay galing kay Javi Padilla, ang LICO President. Pakisabi niyo sa inyong mga kaibigan na nasa Maynila. Mga kapatid, suportahan niyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandyan po lahat nakalagay yung ating mga gospel reflections, yung pagbabalita, yung atin pong evening broadcast, nandyan po lahat nakalagay. Kaya ang tao po na responsible dyan ay si Bro George Kiles. Siya po yung nag-upload ng mga videos natin. Kaya maraming salamat Bro George sa yung labor of love. At i-bless nawa ng Lord itong ating YouTube channel later on. State of Grace TV. Yan po yung YouTube channel ni Brad Calix sa YouTube. Mag-subscribe po kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at pakishare po natin sa mga tropa natin sa Catholic community. Nagdadasal po tayo sa Bacolod na bigyan tayo ng Lord ng 1 hektaryang lupa. At ang inaay nga po namin ang Murcia. Pagdasal natin na bigyan tayo ng Lord kasi para magamit natin yan sa gawain po. Now, if you would like to help later on sa pagbabakod natin yan sa lupa, just let me know mga kapatid kung paano kayo makaka-assist and probably sa pambili ng graba, semento, sa mga construction po natin later on. Ang ating prayer na maibigay yung lupa na yan etong second quarter bago tayo mag-celebrate ng ating first year anniversary sa December 3 na siyang birthday ko rin at the same time. So, samahan po ninyo si Brad Calix sa ating panalangin para magkaroon tayo ng 1 hektaryang lupa dyan sa Murcia, Lord willing, etong taon na ito. Mga kapatid, if you would like to partner with Brad Calix, nandyan po yung ating GCash. You may want to send some of your donations para sa ating ministry, para sa ating expansion
ng gawain ng Panginoon Diyos ay maari po yan. No? Maraming salamat po sa mga tutugon, mga kapatid. Yan po ay bukas na apila sa lahat ng mga kapatiran natin sa Catholic community nationwide. Kaya maraming salamat po sa nagdadasal po para sa aking may bahay. Patuloy natin ipagdasal si Mrs. No? Hindi po siya nakakapasok ngayon sa paaralan. 3 linggo na po. Pag-pray natin na isustain siya ng Lord sa kanyang sitwasyon. At madalas po kasi yung pain sa kanyang tiyan. Opo. Yun po yung inaabangan po namin na kung talagang sobra na po talaga yung pain, ay kailangan namin dalhin sa ospital. Nagdadasal po kami na na bigyan kami ng Lord ng blessing para magawa namin yan. Opo. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos at sa inyong mga pananalangin. So ipanalangin niyo po, mga kapatid, yung sitwasyon namin dito at naniniwala ho kami na ang Diyos ay pabuti at meron po siyang gagawin pa para sa akin may bahay. Bago tayo manalangin, gusto kong i-recognize yung mga kasama natin sa broadcast today, si Samuel Hinayon Kayakay. Good morning, bro. Watching from Cavite. God bless you. Salamat, Samuel, sa Kayakay family. God bless. Sa Ordinaryong Katoliko, maraming salamat po sa pagdadasal para sa aking pamilya, sa inyong suporta rito, sa ating broadcast. Salamat po, Ordinaryong Katoliko. Kay Babes Acosta, maraming salamat, bro, for joining sa broadcast. Kay Apple, maraming salamat. Balinas, salamat for joining. Kay Ami Jukino Sano, dyan sa Fuji, Japan, salamat po sa inyong pagsama sa broadcast. Kay Jong Calix, maraming salamat. Kay Raydan Garcia, maraming salamat po. Kay Ate Yam Montejo, salamat. Kay Ayel Andres Geladia. Oh. Maraming salamat po. Ayel Elizabeth Baknat, salamat. Kay Agaton Ray Alfante, kay Sonet Sena, salamat. Kay Gong Pang-an, Ambag Pabatang Ilukas, salamat for joining. Kay Laida Huntilla, kay Bingo Bangquest Villahermosa, watching from Pagadian City. Maraming salamat. Kay Corazon Gagi, salamat po. Kay Yesu Nets, Junior Coronel, salamat. Bobby Taruk, maraming salamat. Kay Fel Jason Samako, maraming salamat po for joining, mga kapatid. May mga hindi pa ba ako nabanggit? Merong isa rito, hindi ko alam kung anong pangalan. Parang Thailand dito I'm not sure. Good morning, bro. Sabi niya, pasok na naman sa school. Sige, bro, ingat. Salamat. Ayun. Meron pa ba? Sabi ni Apple, good morning, Brad Calix. God bless you and your family. Magandang umaga po sa lahat. Tutok po sa DYAF 1143. Diocese ng Bacolod, 8 a.m. Yan, Sige, abangan namin yan, Apple, Meron pa ba tayong di nabanggit dito? Pepito Barbon, magandang umaga, bro. Salamat for joining. Alright. Mamayang gabi, magkikita po tayo 8:00 para sa ating evening broadcast na Experiencing Breakthrough. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito, sa opportunity na kami ay nalaman namin ang inyong pagpapagaling doon sa blind man. Bagamat may prosesong dinaanan yon, ang mahalaga doon, natanggap niya yung healing. Salamat kasi
believe na gumagawa pa rin kayo ng himala up until this time. You can do miracles. At depende po yun sa discretion nyo. May mga hiling kami sa aming puso na kagalingan para sa aming mahal sa buhay at bahala na po kayo ron. We'd like to pray for our Pope Francis, yung kanyang speedy recovery sa kanyang sitwasyon. Tulungan niyo po siya. Salamat sa mga nagdadasal para sa kanyang paggaling. Pagpalaan niyo rin po ang mga cardinals namin dyan sa Vatican, sa Roma. Patuloy mo silang tulungan, yung mga bishops, archbishop, at yung mga pari ho namin na nasa Cebu ngayon, lahat ng pari sa Diocese ng Bacolod na nasa Cebu para sa kanilang taunang retreat, ingatan niyo po sila. Pagpalaan niyo po yung kanilang retreat na maging mabunga, na ma-refresh sila pagbalik nila sa kanilang mga parokya. Pagpalaan niyo pong aming Bishop Buson sa Diocese ng Bacolod. Magandang kalusugan at wisdom ay pagkatiwala niyo po sa kanya. Nagdadasal kami, Lord, na samahan niyo po yung mga kasama namin dito sa broadcast sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, pamilya, negosyo, ministeryo, sa kanilang mga personal struggles in life. Magtagumpay nawa ang Diyos sa buhay namin. We just pray for good health sa bawat isa. Maasikaso namin yung pamilya namin, karoon kami ng balancing ministeryo. Yung aming impact sa society maging maganda. Pagpalaan niyo po yung aming nalalapit na eleksyon sa Mayo na maging maayos. Pinagdadasal po namin ang World Health Organization sa mga doktor sa buong mundo, sa Pilipinas, sa mga surgeon. Tulungan niyo po sila sa mga doktor namin. Magawa nila yung best nila, lalo na yung mga inooperahan. Medyo mabigat yung kanilang trabaho. Pinagdadasal namin sila na magawa nila yung kanilang best na maisalba ang buhay ng tao. Maraming salamat sa mga doktor po namin na merong commitment, lalo na yung mga nasa probinsya, nasa mga far-flung places, na hindi talaga yung pagkita ng pera yung nasa utak, kundi yung pagtulong sa kapwa. And we pray na mag-raise up po kayo ng maraming doktor na may ganong klaseng serbisyo publiko. Samahan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa maghapong ito na ma-enjoy namin ang buhay sa kabila ng mga hamon ng buhay. Maging masaya pa rin kami sa kabila ng mga challenges in life. Pagpalaan niyo po yung interview kay Apple mamayang alas 8 na sana po ay maging mabunga yung interview at kami po ay mag-cheer lang doon sa likuran. Maraming salamat po at ingatan niyo si Pastor Noe Dora sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa mga talks na ginagawa niya sa March 4 na celebration na ika-10 taon ng Association of Converted Pastors. Lahat ng gastusin po ay i-provide niyo po, Ama. Maraming salamat. At pinagdarasal po namin yung 1 hektarya sa Bacolod na pwede naming gawing headquarters para sa gawain ng Panginoon Diyos. We pray for more donors para sa pagbili ng lupa at sa mga gastusin po, sa mga materyales at sa pang-labor. Madali lang ito, Panginoon Diyos, sa totoo lang, kung magkakasundo kami lahat, kung kami ay sama-samang magbibigay ng effort. Madali ito. At bago sumapit ang first year anniversary sa December 3, ay pwedeng may makita na kaming lupa. At of course, depende ito sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa inyong gagawin sa amin sa maghapong ito. Patubayan niyo po kami.
Alalahanin niyo po yung aking may bahay, si Winnie Angel, si Ronalyn sa kanilang sitwasyon. At yung iba pang mga kapatiran na may mga pinagdadaanan sa pangkalusugan. Pagpalaan niyo po yung broadcast na ito na makatulong ito sa mga Katoliko nationwide, sa Catholic community. At hinahangad ko po na every time na ako ay ere ay maraming Katoliko ang mapapalakas ng loob ang pananampalataya. And we will journey together sa tulong po ng Banal na Espiritu. Just want to thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Nandito yung aking kaibigan na mahusay na broadcaster at isang pastor, Pastor Jinggoy. Jinggoy, maraming salamat bro. At salamat sa iyong ministry dyan sa istasyon. Hangad ko na ikaw ay tumagal dyan at mas magamit ka pa ng Lord, makapag-encourage sa mga viewers at God bless sa iyong pagpapastor at the same time. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kita-kits tayo mamayang gabi sa ating evening broadcast alas 8 ng gabi para sa ating Experiencing Breakthrough. Ingat po kayo. Pakishare po natin yung ating videos and bye for now.